Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Binance issues important notice for BTC, XRP, ADA future traders. Kaya yan. Para po sa mga gumagamit ngayon, patuloy pa rin na gumagamit dito kay Binance. Yan ay meron pong inilabas dito na isang important na notice para po sa mga future traders, yung mga nagti-trading po sa derivatives or futures trading. Yan, at ito po ay may kaugnayan dito kay Bitcoin, XRP at saka kay Cardano. Ayan, meron pa rin po naman siguro sa atin ang gumagamit dito kay Binance kasi hanggang ngayon ay pwede pa rin po nating gamitin si Binance hanggang sa naitakda na deadline po nito. Mga February or March po siguro yung kanilang kasi nitong mga February po yata sana yung kanyang deadline pero nagkaroon po yata ng extension. Ayan, at mukhang ito ay sa mga March 29. Kaya yan, at yung base po sa aking nitong kamakailan na pagsasaliksik or research ay nag-uusap na daw po ang itong panig ni Binance at saka ang Philippine SEC. Nag-uusap daw po sila ngunit hindi pa nila na ilalabas yung kung ano yung kanilang pinag-usapan. Pero siguro ay baka hindi pa natatapos yung kanilang usapan. At naghahanap po siguro sila ng tamang solusyon para rito. Kaya mukhang yan nga yung pagbigay po nila ng extension dito kay Binance ay mukhang handang ayusin yung parang handa silang bigyan ng pagkakataon itong si Binance para makapag-acquire ng kanyang mga papers para makapag-operate ng legal dito sa atin. Kasi sobrang dami pong mga users dito sa Pilipinas, users ni Binance. At saka maliban po dyan ay syempre marami na ring mga gumagamit dito kay Binance na mga kapwa Pinoy natin na nasa ibang bansa. Yan yung sila po na nasa ibang bansa ay hindi po sila apektado kasi nasa ibang bansa naman po sila. Yung mga apektado lamang po talaga rito ay yung nandito sa bansang Pilipinas. Kasi yung IP po kasi yung gagawin po nila na pag-ban dito kay Binance ay IP block lamang po. Iba-block lamang po yung IP address ni Binance. Kaya yan, kung nandito tayo sa Pilipinas ay hindi po natin ma-access yung kanilang mga websites at saka kanilang mga applications. Yan. Pero kung nasa ibang bansa ka, iba yung gamit mong IP, ma-access mo yan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, Binance issues important alert to crypto futures traders. Ayan, yung mga futures traders dyan ay pagdating po rito ay pwede ka pong kumita hindi lamang po sa pag-angat ng market price ng mga cryptocurrencies. Pwede ka na rin pong kumita kung pag bumabagsak yung mga market price ng mga ito. Ayan, kung pag sa tingin mo, base sa speculation mo ay aangat ang market price ng isang crypto asset na tinitrade mo, ay magbubukas ka lamang po ng long trading position. Kung pag sa tingin mo naman, sa analysis mo ay babagsak ito, ay short naman po yung bubuksan mo na trading position. Kaya ganyan lamang po yung futures trading. Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, has issued an important notice for futures traders. The crypto exchange reports incidents wherein some users who traded futures receive all notifications regarding their previous trades. Binance reassures users that these all notifications do not impact any existing trades, apologizing for any inconvenience caused. Kaya yan, ito daw po yung issue
kung bakit nagbigay po ng isang important notice itong si Binance, kasi yung kanilang platform ay nagbigay ra po ng mga old notifications sa mga future traders. Yan, yung mga users na nag-future trading. Kaya siguro ay syempre yung mga old notifications na ito ay magdudulot po ito ng kalituhan sa mga users. Kung isa ka po sa mga nag-view futures trading dyan, kaya Binance, ay syempre kung natanggap mo yan ay magtataka ka. Ano ito? Ayan, bakit may nagpapakitang ganito? At syempre malilito ka talaga. Kaya ayan, humingi po ng apologize or paumanhin ang team ng Binance sa yan, kahit sa inconvenience na maaring naidulot po nito. Binance Futures allows traders to trade quarterly and perpetual futures contract. Quarterly futures contract in this regard expire after 3 months. Kaya yan, ito po yung actual na tweet rito na announcement ni Binance. Yan ang kanyang Binance Future. Yan. Some users who traded futures have received all notifications regarding their previous trades. These all notifications do not impact any existing trades, and we apologize for any inconvenience. If you have any question, please contact support. Contact customer support. Kaya, ayan. In September, Binance Futures listed new quarterly futures for BTC, ETH, BNB, ADA, Link, BCH, XRP, DOT, and LTC as reported. In another listing, Binance Futures will be launching the USDC margin Dodge perpetual contract on January 18, 2024 at 10 a.m. UTC. Kaya ayan, mukhang isa po itong magandang balita para kay Dogecoin. Ayan, sapagkat siya po ay malilista dito sa perpetual contract ni Binance. Ayan, sa kanyang Binance Future. Kaya baka magkakaroon ito ng impact sa market price ni Dogecoin. Perpetuals are futures contracts with no expiry date, allowing investors to speculate on the price of an underlying asset while bypassing the physical settlement of goods involved in standard future contracts. They also offer greater leverage than standard contracts. Perpetuals are future contracts that have no expiry date, allowing investors to speculate on the price of an underlying asset without the physical settlement of commodities required in normal futures contract. They also provide more leverage than normal contracts. Perpetuals make it easier for traders to short or take bearish bets on any crypto asset compared to the spot market. On January 4, Binance officially launched the trading of USDC margin perpetual contracts on its platform to improve users' trading experiences and expand the list of trading options available on Binance Futures beyond USDT margin contracts. The USDC margin perpetual contracts offering began with an initial listing of 5 cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, and XRP. The offering will include Dogecoin on January 18. Ayan nga yung sinabi ko kanina na magiging maganda po yung impact nito kay Dogecoin kung madadagdag po siya dito sa USDC margin perpetual contracts ni Binance. Ayan, or ang Binance platform. Pero ayan po yung para po sa mga nag-futures trading dyan, yung mga gustong mag-aral kung paano mag-futures trading, ay ayan, kailangan po talaga ninyong magbasa-basa at mag-practice. Ayan, lalong-lalo na sa ayan, maghanap po kayo ng magandang strategy. Ayan, yung nababagay po sa inyo. Tapos dyan po kayo pwedeng mag-umpisa. Ayan, pero karamihan naman po sa atin dito, ayan, ay mga spot traders. Ayan, okay na rin po yan. Mas simple yung spot trading at saka masasabi ko mas safe po yan. Pagdating po sa futures ay mas risky po yan. Napaka high risk po yan, lalong-lalo na kung pag hindi mo po talaga alam ang iyong ginagawa. Kaya ayan, yan po yung tungkol sa balitang ito. Yung issue po na inilabas dito
yung important notice na issue na inilabas ni Binance ay yung lumabas po ng mga old notifications mula sa mga previous trades ng mga future traders ng mga users dito sa kanyang platform. At ayan, sa tingin ko ay hindi naman po yan gaanong malaking problema. Yun nga lang at baka syempre yung sinabi ko kanina na maaring posibleng nagdulot ito ng mga kalituhan sa mga traders, mga future traders. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.